March 21. Pinakamahusay na pangako ng Diyos. Roma 8:32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung gayon, ibibigay kaya niya sa atin ang ibang mga bagay bukod pa riyan? Ang pinakamalawak at pinakamatibay na pangako ng hinaharap na biyaya ng Diyos ay matatagpuan sa Roma 8:32. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng talata para sa akin. Isa sa mga dahilan ay dahil ang pangakong ito ay napakalawak. Saklaw halos ang bawat bahagi ng aking buhay at ministeryo. Walang sitwasyon at kailanman ay walang magiging sitwasyon na hindi naaangkop ang pangakong ito. Kung ang pangako lamang ang titingnan, maaaring may iba pang malalawak na pangako gaya ng Awit 84:11, hindi niya ipinagkakait ang anumang mabuti sa mga namumuhay ng matuwid. Unang Korinto 3:21-23. Ang lahat ng bagay ay inyo. Ang sanlibutan, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Ang lahat ng ito ay sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Mahina ang salita upang mailarawan ang lawak at lalim ng mga pangakong ito. Ngunit ang nagtatangi sa Roma 8:32 ay ang lohika na bumubuo dito. Isang lohikang kasing tibay at kasing tiyak ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaibig-ibig na anak. Ang Roma 8:32 ay may pundasyon at garantiya na napakalakas, napakatatag at napakasigurado na imposibleng masira ang pangako nito. Ito ang dahilan kung bakit ito ang lagi kong sandigan tuwing may kaguluhan o pagsubok. Anuman ang mabigo, anuman ang bumigay, anuman ang magdulot ng pagkadismaya, hindi kailanman mabibigo ang pangakong ito ng hinaharap na biyaya. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Iyon ang pundasyon. Kung ito'y totoo, at totoo nga ayon sa lohika ng langit, kung ibinigay ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak, paanong hindi niya ibibigay ang lahat ng bagay para sa mga pinag-alayan niya ng kanyang anak?